sa mataong Maynila, kung saan ang ingay ng lungsod ay humahalo sa boses ng pag-asa at desperasyon. Nagsimula ang isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at pagbangon. Ang mga pangunahing tauhan sa kwentong ito ay hindi ordinaryong mamamayan, kundi mga figura na kilala sa kanilang angking talento at impluensya sa iba't ibang larangan ng lipunang Filipino. Sila ay sina Catherine, Daniel, at Sofia. Si Catherine Bernardo ay isang respetadong manananggol, kilala sa kanyang talino at determinasyon. Sa edad na 32, siya ay ina ng 2 bata, sina Lino at Maya. Sa loob ng 8 taon, ipinagkaloob niya ang kanyang sarili sa kanyang asawang si Daniel Padilla, isang negosyanteng kilala sa mundo ng sabong. Si Daniel, 34, ay ang nagmamay-ari ng Padilla Fighting Cocks, isang imperyo sa larangan ng sabong na itinayo niya mula sa wala. Samantala, si Sofia Andres, 28, ay isang sikat na social media influencer at aspiring actress na kilala sa kanyang ganda at karisma. Siya ang ikatlong partido sa kwento. Sa tanghali ng isang mainit na araw sa Quezon City Hall, naganap ang formal na pagtatapos ng 8 taong pagsasama ni na Catherine at Daniel. Walang pagluha, walang sigawan, tanging isang malalim na katahimikan ang bumabalot sa kanila. 5 minuto matapos pirmahan ni Catherine ang papeles ng diborsyo, tumunog ang telepono ni Daniel. Isang pamilyar na ringtone na siyang nagpapakita ng isang pangalan. Sofia. Hindi itinago ni Daniel ang kanyang pag-uusap. Sinagot niya ang tawag sa harap ni Catherine at ng opisyal ng rehistro. Lumambot ang kanyang boses. Oo, tapos na ako. Hintayin mo ako saglit. Papunta na ako. Ngayon ang ultrasound natin, di ba? Huwag kang mag-alala. Kasama ko ang buong pamilya. Ang anak mo ang kauna-unahang lalaking apo sa pamilya namin. Narinig ni Catherine ang bawat salita. At ang tamis sa boses ni Daniel ay nakasusuka. Hindi niya kailanman nakita si Daniel na maging ganoon katamis sa kanya sa loob ng 8 taon nilang pagsasama. Itinulak ng opisyal ang dokumento kay Daniel. Pakirepaso ang nilalaman bago pirmahan. Hindi man lang binasa ni Daniel. Mabilis siyang pumirma at sinabing may kumpletong kawalang interes. Hindi na kailangan tingnan. Wala naman siyang maipapamahagi. Itinuro niya si Catherine. Ang bahay ay sarili kong ari-arian na binili ko bago pa kami ikasal, pati ang kotse. At kung gusto niyang kunin ang 2 bata, bahala siya. Mas makatutulong pa yan sa akin. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Carla Estrada, isang veteranang aktres at host, ay agad na sumuporta. Tama! Ikakasal na siya sa kanyang bagong asawa at naghihintay pa ng lalaking anak. Anong lalaki ang maglalakas loob na pakasalan ng isang diborsyada na may 2 anak? Ang mga salitang iyon ay nagpaalala kay Catherine ng kanyang kalagayan, ngunit kakaiba, wala na siyang nararamdamang sakit. Marahil ay dahil sa matagal na siyang nagdusa. Tumayo si Catherine, binuksan ang kanyang bag, at inilapag ang isang susi sa mesa. Yan ang susi ng bahay. Lumipat na kami ng mga bata kahapon. Bahagyang nagulat si Daniel. Tumawa si Daniel. Ang galing mo namang mag-isip. Nagkomento si Carla. Ang hindi sa iyo, sa bandang huli, ay kailangan ibalik. Hindi sumagot si Catherine. Tahimik lang niyang binuksan ang kanyang bag at kinuha ang 2 pasaporte. Ipinakita niya ito kay Daniel. Handa na ang mga visa simula noong nakaraang linggo. Kumunot ang noo ni Daniel. Anong visa? Dadalhin ko ang mga bata upang mag-aral sa abroad. Naging tahimik ang paligid. Naparalisa si Daniel ng ilang segundo. Unang sumigaw si Carla. Baliw ka ba? Alam mo ba kung gaano kamahal ang pumunta sa abroad? Tinitigan sila ni Catherine. Hindi ninyo kailangang alalahanin ng pera. Sa mismong sandaling iyon, sa labas ng civil registry, huminto ang isang itim na 7-seater na sasakyan. Bumaba ang driver at binuksan ang pinto. Magalang siyang yumukod. Ma'am Catherine, handa na po ang sasakyan. Pinanood ni Daniel ang eksena at nagsimulang magbago ang kulay ng kanyang mukha. Anong palabas ang ginagawa mo? Yumuko si Catherine upang yakapin ang kanyang anak na si Maya. Mahigpit na hinawakan ng kanyang anak na si Lino ang kanyang kamay. Huling beses niyang tiningnan si Daniel na may kalmadong boses. Maging kalmado ka. Simula ngayon, hindi na kami makikialam ng mga anak ko sa bago mong buhay. Tinalikuran niya si Daniel at bumaba ng hagdan. Inabot ng driver ang isang makapal na sobre. May nagpadala po nito, ma'am. Binuksan niya ito.
Sa loob ay isang tumpok ng dokumento, mga larawan ni Daniel at ni Sofia, na pumipirma ng mga papeles sa pagbili ng bahay sa isang real estate company sa Makati. Ang bahay na iyon ay ang mismong bahay na tinulungan ng kanyang mga magulang na bayaran ang paunang deposito nang sila ay ikasal. Tiningnan ng driver si Catherine sa rear view mirror. Ang mga ebidensya po ng paglilipat ng ari-arian ni Sir Daniel ay kumpleto na. Tumango si Catherine. At sa klinika doon ay malapit na ring ilabas ang resulta. Isinara niya ang folder. Sa pagtingin sa bintana ng sasakyan, mahinang tanong ng kanyang anak. Ma, bibisita ba ulit si Daddy sa amin? Hinaplos niya ang ulo nito nang hindi sumasagot at nagsimulang lumabas ang sasakyan patungo sa airport. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, nagmamadali sina Daniel at ang buong pamilya niya patungo sa pinakamalaking pribadong maternity clinic sa Metro Manila. Dahil ngayon ang araw ng ultrasound ni Sofia at buong pamilya niya ay matatag na naniniwala na ang sanggol na iyon ang magiging lalaking tagapagmana ng kanilang lahi. Walang sinuman ang nag-akala na pagkatapos ng halos isang oras sa ultrasound room ng ospital na iyon, isang pangungusap mula sa doktor ang magpapako sa buong pamilya niya na siyang simula ng ganap na pagbagsak sa buhay ni Daniel. Ang itim na sasakyan ay umalis sa pinto ng civil registry, dahan-dahang sumasama sa trapiko ng umaga. Ang sikat ng araw sa Maynila ay hindi maagap. Tumama ang mga sinag sa mga salamin, na dahilan upang unti-unting mawala ang lahat ng naiwan. Si Catherine ay nakaupo sa likuran, na may isang kamay sa balikat ng kanyang anak, na si Lino at ang isa pa. Dahan-dahang humahawak sa ulo ng kanyang maliit na anak na si Maya, na nakasandal sa kanyang kandungan. Ang dalawang bata ay hindi masyadong nagsasalita. Marahil ay nararamdaman nila na ang araw na iyon ay iba sa anumang araw. Matagal na tumingin si Lino sa bintana, at pagkatapos ay mahinang nagtanong. Ma, aalis na ba talaga tayo? Tumango si Catherine. Hindi na ba tayo babalik, ma? Ang tanong ng kanyang anak ay nagpatahimik sa kanya sandali. May mga bagay na lubos na naiintindihan ng mga matatanda, ngunit hindi nila alam kung paano ipaliwanag sa mga bata. Hinaplos lang niya ang buhok nito. Magsisimula tayo ng bagong buhay. Doon, magkakaroon kayo ng bagong paaralan at bagong mga kaibigan. Itinaas ni Maya ang kanyang ulo. Ma, may mga parke ba doon? Bahagyang ngumiti si Catherine. Marami. Muling tumahimik ang dalawang bata. Nagsimula silang mag-imagine ng ibang mundo. Ang sasakyan ay dumaan sa maraming pamilyar na kalsada. Ang mga tindahan, ang mga restauran, ang mga sulok ng palengke. Lahat sila ay mga lugar na nauugnay sa kanyang buhay, sa loob ng 8 taon ng kanyang kasal, ngunit ngayon ay tila mga senaryo ng isang pelikula na tapos na. Tiningnan ng driver si Catherine sa rearview mirror. Ma'am Catherine, diretso po ba tayo sa airport? Tama. Tumango siya at nagpatuloy sa pagmamaneho. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Ito ay isang mensahe mula kay Attorney Garcia, ang abogado na tumutulong sa kanya. Ipinaalam lang ng klinika na dumating na ang pamilya ni Daniel. Binasa ni Catherine ang mensahe at inilagay ang telepono sa tabi. Lahat ay ayon sa plano. Ngunit ang totoo ay hindi niya alam kung ano ang magiging resulta sa klinika. Isang bagay lang ang kanyang alam. Ang katotohanan, sa lalong madaling panahon, ay kailangan ng lumabas. Kasabay nito, sa pribadong klinika ng St. Luke's Medical Center, ang pamilya ni Daniel ay nagtipon sa maluwag na VIP waiting room. Nakaupo si Sofia sa isang malambot na leather sofa, nakasuot ng branded na maternity clothes. Ang kanyang mga kamay ay nakalagay sa kanyang tiyan na halos hindi pa halata, at ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Ang ina ni Daniel na si Geneng, Min Bernardo, sa sandaling makita si Sofia, ay lumapit at hinawakan ang kanyang mga kamay. Pagod na pagod ka, anak ko. Ngumiti si Sofia ng matamis. Okay lang po ako, ma. Hinaplos ni Geneng. Minang kanyang tiyan. Ang apo ko ay tiyak na napakalakas. Agad na kinuha ni Carla ang isang regalo. Ito ay isang eksklusibong basket ng natural na kosmetiko na binili ko mula sa isang kaibigan sa isang luxury pharmacy. Kailangan mong alagaan ang iyong balat araw-araw upang bigyan ang aming pamilya ng isang napakagandang bata.
Ang isa pang tiyahin ay kumuha ng isang maliit na gintong medalya mula sa kanyang bag. Ito ay binili ko sa simbahan. Sinabi ng pari sa akin na sa pagdala nito ay magkakaroon ka ng malusog na lalaking anak. Tinanggap ni Sofia ang lahat at lalong lumawak ang kanyang ngiti. Tumingin siya kay Daniel. Nakikita mo? Nakikita mo kung gaano kagusto ng lahat sa anak natin? Nakatayo si Daniel sa tabi niya na may ekspresyon ng ganap na pagmamalaki. Siyempre, ang anak ko ang kauna-unahang lalaking apo. Tiningnan ni Ganing. Min ang kanyang anak. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng panganganak, kukuha ako ng pinakamagaling na yaya. Magpapahinga lang si Sofia. Sumingit si Carla. Siyempre, sa hinaharap, ang anak natin ay kailangan pumunta sa isang international school. Ngumiti si Daniel. Nakaayos na ako niyan. Paano mo inayos? Tanong ni Carla nang may pagtataka. Nagsalita si Daniel ng may ganap na naturalesa. Ang sikat na British school na iyon. Nakapag-reserve na ako ng slot para sa anak ni Sofia. Agad siyang yumakap sa braso ni Daniel. Ang galing mo namang mag-isip. Lahat ng nasa paligid nila ay nagtawanan at masayang nag-uusap. Walang sino man ang nakakaalala sa babae. Nakakapirma lang ng mga papeles ng diborsyo kay Daniel, wala pang isang oras ang nakalipas. Sa mismong sandaling iyon, lumapit ang isang nurse. Miss, Sofia, turno mo na po sa ultrasound. Agad na tumayo si Daniel. Sasama ako sa iyo. Tumayo rin ang buong pamilya. Tanong pa ni Geeneng. Min, pwede po ba kaming lahat sumama? Umiling ang nurse. Isang kasama lang po ang pwedeng sumama. Pumasok si Daniel sa ultrasound room kasama si Sofia. Napakalamig ng silid. Ang puting ilaw ay nagpapaliwanag sa lahat, na siyang dahilan upang magmukha itong lubhang malinaw. Humiga si Sofia sa examination bed at si Daniel ay tumayo sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, sigurado akong lalaki yan. Bahagyang ngumiti si Sofia. Naniniwala rin ako. Nagsimulang magpahid ng gel ang doktor sa tiyan ni Sofia. Umilaw ang screen ng ultrasound at nagsimulang lumitaw ang malabong imahe. Maingat na tiningnan ng doktor ang screen at dahan-dahang kumunot ang kanyang noo. Hindi napansin ni Daniel, agad siyang nagtanong, Doktor, maayos po ba ang paglaki ng aking anak? Hindi sumagot ang doktor. Inayos niya ang anggulo ng transducer at nagpatuloy sa pagmamasid. Nagsimulang nerbiyusin si Sofia. Doktor, may problema po ba? Tahimik pa rin ang doktor. Naging tensyonado ang kapaligiran sa silid. Naiirita, sinabi ni Daniel. Sabihin ninyo po, Doktor. Dahan-dahang inalis ng doktor ang kanyang salamin. Muling tiningnan ang screen. At pagkatapos ay pinindot ang internal communication button upang tawagin ang legal department at security para umakyat sa ultrasound room. Nagulat si Daniel. Bakit po kayo tumawag ng security, doktor? Natakot si Sofia. May nangyari po ba sa baby ko? Lumingon ang doktor upang tingnan sila na may napakatahimik na boses. Kailangan nating i-verify ang ilang impormasyon. Pagkatapos ng ilang minuto, 2 security guard at isang lalaking nakasuit ang pumasok sa silid. Itinuro ng doktor ang screen. Mga Ginoo, tingnan ninyo mabuti ang larawang ito. Lahat sila ay tumahimik. Lumingon ang doktor kay Daniel. Kayo po ba ang ama ng sanggol? Tumango si Daniel. Tiningnan ng doktor si Sofia. Sigurado po ba kayo sa oras ng paglilihi? Bahagyang nanginginig si Sofia. Sigurado po, huminga ng malalim ang doktor at binigkas ang bawat salita ng may lubos na kalinawan. Ayon sa ultrasound image at sa development cycle ng fetus, ang oras ng paglilihi ay hindi bababa sa 1 buwan bago ang petsa na inyong idineklara. Nang matapos ang pangungusap, tila nagyelo ang espasyo. Napatulala si Daniel at namutla si Sofia. Sa labas, sa pinto, sina Jeeneng, Min, at ang buong pamilya ni Daniel ay sumilip ng walang nakakapansin. Nagmamadaling nagtanong si Carla. Doktor, ano po ang ibig sabihin niyan? Tiningnan sila ng doktor nang may napakakonserbong tono. Ang ibig kong sabihin ay ang oras ng paglilihi ng sanggol na ito ay hindi tugma sa mga petsa na sinasabi ni Miss.
Sofia na kasama niya si Sir Daniel. Mabilis na lumingon si Daniel kay Sofia. Ipaliwanag mo sa akin. Nauutal si Sofia. Baka nagkamali po ang doktor. Umiling ang doktor. Hindi po kami nagkakamali. Nalubog ang ultrasound room sa isang nakakabinging katahimikan. Tanging ang mahinang ugong ng mga makina ang naririnig. Tiningnan ni Daniel si Sofia na parang ganap na estranghero. Sinabi mo na anak ko. Nagsimulang umiyak si Sofia. Umungol si Daniel. Kaninong anak ito? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa malamig na silid at sa mismong sandaling iyon. Walang sinuman sa silid na iyon ang nakakaalam na sa isang malayong lugar, ang eroplanong nagdadala kay Catherine at sa kanyang dalawang anak ay nagsimulang umalis sa runway. Isang bagong kabanata sa kanilang buhay ang nagsimula pa lang. Samantalang ang buhay ni Daniel ay nagsisimula pa lang pumasok sa kanyang pinakamadilim na araw, ang tanong ni Daniel ay umalingaw-ngaw sa ultrasound room na parang pagsabog. Kaninong anak ito? Walang nagsalita. Nakahiga si Sofia sa stretcher. Mahigpit na nakahawak sa puting kumot. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit sinubukan pa rin niyang sabihin. Kailangan mong maniwala sa akin. Anak mo siya. Napatulala si Daniel ng ilang segundo. Sa kanyang isip, lahat ay gulo, tulad ng isang buhol-buhol na mga kawad na naputol. Isang buwan. Kakasabi lang ng doktor na ang fetus ay hindi bababa sa isang buwan na mas malaki kaysa sa idineklara ni Sofia. Ano ang ibig sabihin ng isang buwan na iyon? Nangangahulugan ito na nang hindi pa siya nakikipagdiborsyo kay Catherine, nang lahat sa pagitan niya at ni Sofia ay isang sikreto pa rin, ang sanggol sa kanyang tiyan ay umiiral na bago pa man. Nangangahulugan ito na napakalaki ng posibilidad na ang anak na iyon ay hindi kanya. Si Carla ang unang umaksyon. Lumapit siya at nagtanong nang may matalim na tono. Doktor, sabihin ninyo po ng malinaw kung sa loob ng isang buwan na iyon ay maaaring magkaroon ng margin of error. Umiling ang doktor. Kami po ay batay sa laki ng fetus at sa development cycle. Ang margin of error ay maaaring ilang araw, ngunit hindi isang buong buwan. Tumahimik ang buong silid. Nakatayo si Gnang, minsa likuran, at ang kulay ng kanyang mukha ay patuloy na nagbabago. Sa simula ay balak niyang lumapit upang tanungin si Sofia, ngunit ngayon ay napatulala na lang siya. Pagkaraan ng ilang sandali, sumigaw siya, Sofia, ano ba ito? Nagsimulang umiyak si Sofia. Hindi ko alam. Baka mali lang ang pagkaalala ko sa mga petsa. Mabilis na lumingon si Daniel. Mali. Ang kanyang boses ay naging malalim at malamig. Anong uri ng pagkakamali ang nagpapamali sa iyo ng isang buong buwan? Hindi sumagot si Sofia. Umiyak lang siya. Lumapit si Daniel sa ultrasound bed. Ipinagpatong ang dalawang kamay sa mga gilid at direktang tiningnan sa mata. Sinabi mo na pagkatapos nating magsimulang mag-date. Nalaman mong buntis ka. Sinabi mo na anak ko. Sinabi mo na kailangan kong panagutan. Ang bawat salita ni Daniel ay mabigat na bumaba na parang martilyo. Umiling si Sofia. Nasiraan ng loob. Hindi ako nagtaksil sa iyo. Biglang malakas na pinukpok ni Carla ang mesa. Kung hindi ka nagtaksil sa amin, bakit ganoon ang sinasabi ng doktor? Sumulong din si Geneng. Min. Sofia, sabihin mo ang totoo. Sigurado ka ba na si Daniel ang ama ng sanggol na ito? Yumuko si Sofia. Ang kapaligiran ay napakabigat na tila may batong nakapatong sa dibdib ng lahat. Tiningnan ng doktor ang magulong eksena at kinailangan niyang sabihin. Sa totoo lang, irerekomenda namin na magpa-paternity test kayo pagkatapos ng panganganak. Ang pangungusap na iyon ay parang saksak. Umurong ng isang hakbang si Daniel, ang kanyang ulo ay umiikot. Ano ang ginawa ko sa loob ng lahat ng mga buwan na ito? Pinilit niya si Catherine na makipagdiborsyo. Naglipat siya ng pera upang bilhin si Sofia ng bahay at kotse. Nangako siya sa kanyang pamilya na magkakaroon sila ng lalaking tagapagmana. Lahat ay dahil sa pagbubuntis na ito. Kung ang pagbubuntis na ito ay hindi kanya, biglang nakaramdam si Daniel ng lamig sa kanyang likod. Hindi na nakatiis si Carla. Lumapit siya at hinawakan ang braso ni Sofia. Sabihin mo ang totoo. Natakot si Sofia. Carla, hindi ko alam. Hindi mo alam. Ungol ni Carla.
Sino pa ang kasama mo? Ang tanong na iyon ay nagpalamig sa buong silid. Lalo pang umiyak si Sofia. Hindi ako. Tiningnan siya ni Daniel. Ang kanyang tingin ay wala ng bakas ng pagmamahal. Tanging hinala at galit na lamang ang naiwan. Biglang lumingon si Nyang. Min kay Daniel. Daniel, anak, kumalma ka muna. Nagtawanan si Daniel. Kumalma ako? Lumingon siya kay Sofia. Paano mo gustong kumalma ako? Sumingit si Carla. Kuya, seryoso ako. Kailangan itong linawin. Hindi mo pwedeng hayaan na ipasa sa iyo ang pagbubuntis na hindi mo alam kung kanino at panagutin ka. Ang mga salitang iyon ay parang karayom na tumusok. Umiyak si Sofia hanggang sa maubusan ng hininga. Hindi ako nagtaksil sa iyo. Talaga hindi. Tiningnan ng doktor ang magulong eksena at kinailangan niyang sabihin, kailangan ng pamilya na mag-usap sa labas. Ito ay isang clinical consultation. Wala nang sinabi si Daniel. Tinalikuran niya at lumabas ng ultrasound room. Lahat ng pamilya ay sumunod sa kanya. Iniiwan si Sofia na nakahiga sa stretcher, patuloy na lumuluha. Sa pasilyo ng ospital, napakatindi ng tensyon. Si Carla ang unang nagsalita. Daniel, direktang sasabihin ko sa iyo. Kailangan mong humingi ng DNA test. Tumango si Ginang. Min, oo, kailangan gawin ang test. Hindi sumagot si Daniel. Nakasandal siya sa dingding na may walang lamang tingin. Biglang lumitaw sa kanyang isip ang imahe ni Catherine. Sa umagang ito, nakatayo siya, napakatahimik, sa harap ng divorce papers, walang umiiyak, walang nagrereklamo, tanging isang pangungusap lang ang sinabi. Hindi ako makikialam sa bago mong buhay. Sa sandaling iyon, nakakatawa para kay Daniel. Akala niya mahina at masunurin si Catherine, ngunit ngayon isang ideya ang biglang sumagi sa kanyang isip. Bakit napakatahimik niya? Bakit handa na niya ang mga pasaporte para sa dalawang bata? Bakit siya umalis eksaktong ngayon? Nagsimulang maramdaman ni Daniel na hindi kasing simple ang mga bagay tulad ng iniisip niya. Sa mismong sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Ito ay ang financial director ng kumpanya. Iritado si Daniel na sumagot. Ano na naman ang nangyari? Ang boses sa kabilang linya ay tila natakot. Daniel, may nangyaring masama. Kumunot ang noo ni Daniel. Ano ang nangyayari? 3 sa malalaking proyekto ng kumpanya. Ang mga kasosyo ay nagpadala lang ng mga abiso ng pagkansela ng kontrata. Nagulat si Daniel. Ano? Ang 3 proyekto na iyon ay halos 150 milyon. Kung kakanselahin nila, kailangan nating magbayad ng halos 25 milyon sa mga parusa. Naramdaman ni Daniel na pinipiga ang kanyang puso. Bakit nila kinansela? Hindi ko rin alam. Sinabi lang nila na nakatanggap sila ng impormasyon sa loob ng kumpanya at iyon ang dahilan kung bakit sila nagpasya na itigil ang pakikipagtulungan. Mahigpit na hinawakan ni Daniel ang telepono. Umuugong ang kanyang ulo. Ang 25 milyon na bayad pinsala ay isang halaga na maaaring magpabagsak sa kanyang kumpanya. Kailangan mong bumalik sa opisina ngayon. Ibinaba ni Daniel ang telepono pagkatapos sabihin iyon. Tanong ni Carla. Ano ang nangyari? Sumagot si Daniel ng hindi diretso. Isang bagay sa kumpanya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, lumapit ang isang nurse. Mr. Daniel, hindi pa po nababayaran ang bayad sa pagsusuri ni Miss Sofia. Agad na kinuha ni Carla ang isang bank card. Ako na ang magbabayad. Pinatakbo ng teller ang card. Error. Kumunot ang noo ni Carla. Subukan ulit. Muling pinatakbo ng teller ang card. Error pa rin. Mukhang nakablock ang iyong card. Nagulat si Carla. Imposible. Nagpalit siya ng ibang card. Pareho pa rin ang resulta. Nagsimulang mag-alala si Daniel. Ibinigay niya ang kanyang sariling card. Gamitin mo ang akin. Pinatakbo ng teller ang card at lumitaw ang pulang teksto sa screen. Ang account ay na-freeze na bilang pansamantalang pag-iingat. Napatulala si Daniel. Hindi maaaring mangyari. Sa mismong sandaling iyon, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito ay mula sa bangko, Mr. Daniel, dahil sa isang court order para sa preventive attachment ng mga ari-arian. Lahat ng accounts na nakapangalan sa iyo
ay pansamantalang nakablock. Naramdaman ni Daniel na nanghina ang kanyang mga binti. Order kanino? Sumagot ang kausap sa kabilang linya. Mula po kay Miss Catherine. Ang pangalang iyon ay parang martilyo sa kanyang ulo. Napatigil si Daniel sa gitna ng pasilyo ng ospital. Ngayon ay nagsisimula na siyang maunawaan ng babae na kanyang minamaliit sa loob ng 8 taon. Sa totoo lang ay matagal na siyang naghahanda para sa araw na ito at nagsisimula pa lang ang lahat. Ang pasilyo ng ospital ay biglang naging nakasusuya. Hawak pa rin ni Daniel ang telepono, ngunit umuugong ang kanyang tenga. Ang mga salitang sinabi lang ng empleyado ng bangko ay paulit-ulit na naglaro sa kanyang isip. Dahil sa isang court order para sa preventive attachment ng isang korte, ang iyong account ay na-block. Ang nagreklamo ay si Miss Catherine. Ang pangalang iyon ay parang karayom na tumusok ng direkta sa kanyang puso. Nang makita ang namumutlang mukha ng kanyang kapatid, agad na nagtanong si Carla. Daniel, ano ang nangyayari? Hindi sumagot si Daniel. Nanatili lang siyang nakatayo ng ilang segundo at pagkatapos ay lumingon upang tumingin sa ultrasound room kung saan nakaupo si Sofia. Ang kanyang tingin ay nakakatakot na malamig. Walang pasensya, idiniin ni Carla. Daniel, sabihin mo, ang boses ni Daniel ay naging magaspang. Ang aking bank account ay na-block. Ano? Sigaw ni Carla. Anong ibig mong sabihin sa na-block? Nag-alala din si Ganeng. Min. Ipaliwanag mo ng maayos, anak. Huminga ng malalim si Daniel. Sinasabi ng bangko na naglabas ang korte ng isang order ng attachment at ang nagreklamo ay si Catherine. Tila nagyelo ang kapaligiran. Napatulala si Carla ng ilang segundo at pagkatapos ay tumawa ng mapanukso. Ano ang magagawa ng babaeng iyon? Ngunit sa pagtatapos pa lang niya ng pangungusap, muling nag-vibrate ang telepono ni Daniel. Sa pagkakataong ito ay isang hindi kilalang numero. Sumagot si Daniel. Kayo po ba si Mr. Daniel? Sa kabilang linya, narinig ang boses ng isang napakatahimik na lalaki. Ako po si Attorney Santiago, ang legal representative ni Miss Catherine. Mahigpit na hinawakan ni Daniel ang telepono. Abogado? Tama. Ang boses ni Attorney Santiago ay nanatiling steady. Tumawag ako upang ipaalam sa inyo na ang reklamo ng aking kliyente ay tinanggap ng korte. Habang naghihintay ng paglilitis, ipinagkaloob ng hukom ang mga precautionary measures sa mga ari-arian. Umungol si Daniel. Ano ang inirereklamo niya sa akin? Inirereklamo niya kayo para sa pagtatago at paglipat ng mga conjugal assets sa panahon ng kasal. Ngumiti si Daniel ng malamig. Ang bahay at ang kotse ay sarili kong ari-arian. Bago pa kami ikasal. Sumagot si attorney. Santiago ng napakalma. Mayroon kaming sapat na ebidensya na naglipat kayo ng higit sa 4 milyon mula sa joint account ng inyong kasal sa inyong personal account upang bilhin si Miss Sofia ng bahay. Nagulat si Daniel. Si Carla, na nakatayo sa tabi at bahagyang nakikinig, ay inagaw ang telepono. Hoy! Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi man lang nawala ang kalmado ni Attorney Santiago. Mayroon kaming bank statements, ang kontrata sa pagbebenta, at maging isang video recording sa real estate office. Nagmura si Carla. Kinuha ni Daniel ang telepono. Binabantaan mo ako? Hindi po, sabi ni Attorney Santiago ng napakalinaw. Nag-eehersisyo lang po kami ng mga legal na karapatan ng aming kliyente. Sa loob ng susunod na 3 araw, ipapadala sa inyo ng korte ang summons. Umaasa po kami sa inyong kooperasyon. Pagkatapos sabihin ito, ibinaba niya ang tawag. Napatulala si Daniel. Nagmamadaling nagtanong si Carla. Ano ang sinabi nila sa iyo? Tiningnan ni Daniel ang kanyang kapatid na may tingin na puno ng kalungkutan. Sinasabi nila na mayroon silang ebidensya. Napatulala si Carla. Nagsimulang manginig signang. Min. Daniel, sabihin mo ang totoo. Naglipat ka ba ng pera sa babaeng iyon? Kay Sofia? Hindi sumagot si Daniel, ngunit ang kanyang katahimikan ay nagsasabi ng lahat. Nagmura si Carla ng mahina. Diyos ko, ginawa mo nga. Iritado si Daniel na nagsabi, 200,000 lang iyon. Dinilat ni Carla ang kanyang mga mata.
Daan-daang libo at nagsasalita ka na parang maliit na halaga lang. Nagsimulang magpanik si Gineng. Min, ang pera na iyon ay pera ng iyong negosyo, di ba? Tumango si Daniel. Ngunit bago pa niya matapos ang pangungusap, lumabas ang nurse mula sa silid. Pwede na po ang pamilya ni Miss Sofia. Lumabas si Sofia kaagad pagkatapos na may namumula ang mata, ngunit nang makita si Daniel, agad siyang tumakbo sa kanya. Daniel! Humakbang paatras si Daniel. Napatigil si Sofia. Napansin na nagbago ang tingin ni Daniel. Wala na ang pagmamahal na dati, tanging lamig at pagdududa na lamang. Nanginginig ang boses ni Sofia. Naniniwala ka sa akin, di ba? Nagtawanan si Daniel ng tuyo. Maniniwala sa iyo? Direkta siyang tumingin sa kanyang tiyan. Sinabi mo na anak ko, ngunit sinasabi ng doktor na hindi tugma ang mga petsa. Nagsimulang umiyak si Sofia. Baka nagkamali lang sila sa pagkalkula. Sumingit si Carla. Paano sila magkakamali ng isang buong buwan? Napatulala si Sofia. Hindi na nakatiis si Ginang. Min. Sofia. Sabihin mo ang totoo. Sigurado ka ba na si Daniel ang ama ng sanggol na ito? Yumuko si Sofia. Ang luha ay bumaba sa sahig, ngunit nanatili siyang tahimik. Pinanood ni Daniel ang eksena, at biglang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumangon sa kanyang kalooban. Hindi lang ito galit, kundi takot din. Kung ang pagbubuntis na iyon ay hindi kanya. Kung talagang may sapat na ebidensya si Catherine. Kung susubaybayan ng korte ang lahat ng perang inilipat niya, biglang naramdaman ni Daniel na gumuho ang lahat sa kanyang paligid. Sa mismong sandaling iyon, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito ay ang financial director. Sumagot si Daniel. Daniel, mukhang masama ito. Ano na naman ang nangyayari? 3 malalaking kasosyo ang nagpadala lang ng burofax na kinakansela ang mga kontrata. Naramdaman ni Daniel na sasabog ang kanyang ulo. Magkano ang bayad pinsala? Halos 1.5 milyon. Si Carla, nang marinig iyon, ay namutla. Dat, 55 milyon. Nanginig si Jeng. Min, Diyos ko, ibinaba ni Daniel ang telepono. Nanatili siyang nakatayo ng ilang segundo at biglang lumingon kay Sofia na may namumulang mata. Lahat ay kasalanan mo. Umurong si Sofia na natatakot. Wala akong ginawa. Umungol si Daniel. Wala kang ginawa? May dala kang pagbubuntis na hindi mo alam kung kanino at pinilit mo akong hiwalayan ng asawa ko. Naglipat ako ng pera para bilhin ka ng bahay at ngayon sasabihin mong wala kang ginawa? Umiyak si Sofia ng mapait. Hindi ko po talaga kayo niloko. Ngumiti si Daniel ng malamig. Hindi mo ako niloko? Lumingon siya kay Carla. Tama ka. Kailangan itong i-DNA test. Nanginig si Sofia. Hindi na kailangan. Umungol si Daniel. Kailangan at gagawin mo. Nalubog ang pasilyo ng ospital sa isang ganap na katahimikan. Walang nagsalita. Tanging ang mahinang iyak ni Sofia ang naririnig. Sa ibang lugar, sa itaas ng kalangitan, ang eroplanong nagdadala kay Catherine at sa kanyang 2 anak ay lumilipad sa isang dagat ng puting ulap. Nakatulog na si Lino sa balikat niya. Si Maya ay nakatingin sa bintana, binibilang ang mga ulap. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok nito. Sa kanyang puso, wala nang sakit, tanging isang napakakakaibang pakiramdam, ginhawa. Marahil kapag ang isang tao ay nakatagal ng masyadong matagal at dumating ang oras upang bumitaw, doon lang niya naiintindihan kung gaano kahalaga ang mga salitang kalayaan, personal na refleksyon. Sa buhay, may mga taong nag-iisip na ang pagtataksil ay isang laro lamang. Naniniwala sila na matalino sila at ang iba ay magtitiis magpakailanman. Ngunit nakakalimutan nila ang isang napakasimpleng bagay. Kapag nagpasya ang isang babae na umalis ng tahimik, kadalasan ay dahil matagal na siyang naghahanda para sa araw na iyon. At kapag lumabas ang katotohanan, ang magbabayad ng presyo ay hindi ang taong nasaktan, kundi ang nagdulot ng sugat. Ang pasilyo ng ospital ay wala ng malalakas na boses, hindi dahil kumalma na ang lahat, kundi dahil bawat isa ay dinudurog ng iba't ibang pag-aalala. Nakasandal si Daniel sa dingding. Tila nawalan siya ng lahat ng enerhiya. Sa kanyang isip, hindi na umiikot ang isyu ng sanggol sa tiyan ni Sofia,
kundi ang isang serye ng mga numero na nagpapakitid ng kanyang puso. 25 million sa mga bayad pinsala para sa mga kontrata. Daan-daang libo ang inilipat upang bilhin ang bahay ni Sofia. Nakablock na bank accounts. Isang paglilitis na nalalapit. Ang mga bagay na iyon ay nagsama-sama na parang isang malaking alon na paparating at siya ay nasa sentro ng bagyo. Hindi pa rin kumalma si Carla. Lumingon siya kay Sofia at sinabi ng may mapait na tono. Magsalita ka na. Sa bandang huli. Kanino ba ang pagbubuntis na iyan? Umiling si Sofia. Ang luha ay umagos sa kanyang mukha. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Tumawa si Carla nang malamig. Buntis ka at sasabihin mong hindi mo alam? Mahirap na lumunok si Sofia. Hindi ko po talaga sigurado. Ang pangungusap na iyon ay parang sampal sa mukha ni Daniel. Tiningnan niya si Sofia nang may tingin na puno ng pagkabigo. Hindi ka sigurado? Ganyan ka makipag-usap sa akin. Nanginginig si Sofia. Ikaw lang ang kilala ko. Napatigil siya. Mahigpit na kinuyom ni Daniel ang kanyang kamao. At sino pa? Yumuko si Sofia. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang katahimikan na iyon ay nagpahiwatig sa lahat. Umurong si Ginang. Minnang 2 hakbang. Diyos ko, tignan mo kung anong uri ng babae ang dinala mo sa pamilya. Lalo pang nagalit si Carla. Ikaw ang pinakamasama. Umiyak si Sofia ng mapait. Hindi ko po sinasadya. Nagtawanan si Daniel ng walang laman. Hindi mo sinasadya? Nabuntis ka sa iba at sasabihin mong anak ko. Pinilit mo akong hiwalayan ang asawa ko. Pinilit mo akong ilipat ang pera. Pinilit mo akong mawala ang lahat. Nanginginig si Sofia. Hindi ko po kailanman inakala na magiging ganito ang mga bagay. Biglang umungol si Daniel. Ano ang inakala mo? Inakala mong tanga ako, di ba? Napakatindi ng kapaligiran na maging ang mga taong dumadaan sa pasilyo ay lumingon upang tumingin. Sa mismong sandaling iyon, muling nag-vibrate ang telepono ni Daniel. Sa pagkakataong ito ay mula sa real estate agency. Sumagot si Daniel. Mr. Daniel, tumawag po ako upang ipaalam sa inyo. Ang ari-arian sa Makati na pinakiusapan ninyong ibenta ay mayroon ng buyer. Nagulat si Daniel. Ano? Nagpatuloy ang kausap sa kabilang linya. Ang buyer ay naglipat na ng down payment na 75,000. Humingi sila ng paglagda sa mga dokumento sa loob ng 3 araw. Galit si Daniel na nagsabi, hindi ko kailanman hiniling sa inyo na ibenta ang bahay na iyon, ngunit mayroon po kaming kontrata sa pagbebenta na may pirma ninyo. Imposible. Mayroon pa po kaming video kung kailan kayo pumirma. Napatulala si Daniel. Naalala niya bigla. 2 buwan na ang nakakaraan. Nang gustong-gusto ni Sofia na bumisita sa mga bahay. Sa panahong iyon, pumirma siya ng napakaraming papeles nang hindi nagbibigay ng masyadong pansin. Biglang lumingon si Daniel kay Sofia. May alam ka ba dito? Umiling si Sofia na natatakot. Hindi ko alam. Umungol si Carla. Sigurado akong ikaw iyan. Lalo pang umiyak si Sofia. Hindi ko po talaga alam. Naramdaman ni Daniel na umiikot ang kanyang ulo. Binuksan niya ang telepono upang muling tingnan ang kanyang bank account. Ipinapakita pa rin ng screen ang teksto na nakablock ang account. Sa mismong sandaling iyon, may isa pang tawag na pumasok. Sa pagkakataong ito ay isang empleyado ng kumpanya. Daniel, nasa opisina ka ba? Hindi, kailangan kong bumalik ngayon. Kumunot ang noo ni Daniel. Ano ang nangyayari? Kakarating lang po ng mga tax inspectors. Napatigil si Daniel. Mga tax inspectors? Oo. Sinasabi nila na nakatanggap sila ng isang anonymous na reklamo para sa tax evasion laban sa kumpanya. Si Carla, nang marinig iyon, ay namutla. Diyos ko, naramdaman ni Daniel na nawawalan siya ng lakas sa kanyang mga binti. Biglang lumitaw sa kanyang isip ang isang mukha, isang napakatahimik na mukha, ang mukha ni Catherine. Sa umagang ito, sa paglagda sa mga papeles ng diborsyo, hindi ako masyadong nagsalita, hindi ako nagrereklamo, hindi ako umiyak. Tahimik lang akong nag-iwan ng mga susi sa mesa at nagsabi ng isang napakalambot na pangungusap. Hindi ako makikialam sa bago mong buhay. Sa sandaling iyon, inakala ni Daniel na mahina ako. Ngunit ngayon
ay nagsisimula na siyang maunawaan. Hindi ako mahina, basta iniiwan ko ang larangan ng labanan bago pa man magsimula ang tunay na digmaan. Nakaramdam si Daniel ng lamig na nalagpatayo ng kanyang dugo. Lubos na nagpanik si Genny. Min, Daniel, anak, sabihin mo ang totoo. Malubha ba ang nangyayari sa kumpanya? Hindi sumagot si Daniel. Nagmura lang siya. Ma, kailangan kong pumunta sa opisina. Agad na sinabi ni Carla. Sasama ako sa iyo. Tumango si Daniel. Ngunit bago siya umalis, lumingon siya upang tingnan si Sofia. Ang kanyang tingin ay nagpatindig ng balahibo nito. Manatili ka rito. Huwag kang pumunta kahit saan. Magpa-DNA test tayo. Natatakot si Sofia. Daniel. Malamig na nagsalita si Daniel. Kung anak ko, pananagutan ko. Ngunit kung hindi siya nagpatuloy. Tinitigan lang niya ito ng matagal. Ang tingin na iyon ay nagpaliwanag kay Sofia kung ano ang naghihintay sa kanya. Tinalikuran ni Daniel at umalis. Nagmamadaling sumunod sina Carla at Ganang. Min. Muling naging tahimik ang pasilyo ng ospital. Bumagsak si Sofia sa upuan, niyakap ang kanyang tiyan at umiyak ng walang humpay. Sa isang malayong lugar, sa itaas ng kalangitan. Ang eroplanong nagdadala kay Catherine at sa kanyang 2 anak ay lumilipad sa isang dagat ng puting ulap. Nakatulog na si Lino ng mahimbing. Patuloy na nakatingin si Maya sa bintana. Lumingon ang bata at nagtanong, Ma, malapit na ba tayo? Ngumiti ako. Konting sandali na lang. Niyakap ni Maya ang aking braso. Ma, babalik ba tayo sa hinaharap? Tiningnan ko ang bintana. Ang mga puting ulap ay dahan-dahang dumadaan. May mga lugar sa buhay na kapag umalis ka na, ayaw mo nang balikan, dahan-dahan kong sinabi. Sa hinaharap, kung gusto mo, dadalhin kita para bumisita. Tumango si Maya. Muli siyang tumingin sa mga ulap at ipinikit ko ang aking mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong tunay na payapa ang aking puso. Mabilis na umalis ang sasakyan ni Daniel sa pinto ng ospital. Si Carla ay nasa passenger seat at si Genning. Min ay nasa likod. Walang nagsalita sa loob ng mahabang biyahe. Ang kapaligiran sa sasakyan ay napakabigat na tanging ang ingay ng makina at ang trapiko sa kalye ang naririnig. Napakabilis magmaneho ni Daniel. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela na namutla ang kanyang mga buko-buko. Sa kanyang isip, lahat ay gulo. Buntis si Sofia, ngunit hindi siya sigurado na kanya. Nakablock ang bank account. Ang bahay sa Makati, na marahil ay naibenta na. Kinakansela ng mga kasosyo ng kumpanya ang mga kontrata. Paparating ang inspeksyon ng BIR. Lahat ay nangyari sa loob ng mas mababa, sa isang umaga. Sa wakas, si Carla ang unang nagsalita. Daniel, sabihin mo ang totoo. Malubha ba ang nangyayari sa kumpanya? Hindi sumagot si Daniel kaagad. Direkta siyang tumingin sa kalsada na may magaspang na boses. Kung kailangan kong magbayad ng DA 225 milyon na multa, maaaring malugi ang kumpanya. Mabilis na lumingon si Carla. GA 25 milyon. Nag-alala si Gieng. Min. Sa backseat. Nang marinig iyon, Diyos ko, nanginginig ang kanyang boses. Ano ang ginawa mo sa negosyo para umabot sa puntong ito? Iritado si Daniel na nagsabi. Ma, wag na kayong magtanong. Lumingon si Carla. At ang demanda ni Catherine, totoo ba? Tumango si Daniel. Kinagat ni Carla ang kanyang labi. Kalkulado ng babaeng iyon ang lahat, bago pa man. Hindi nagsalita si Daniel, ngunit bigla siyang nakaramdam ng isang napakapangit na pakiramdam sa kanyang kalooban. Muling lumitaw ang kanyang imahe. Sa umagang ito, sa paglagda sa mga papeles ng diborsyo, napakatahimik niya na nakakatakot, walang umiiyak, walang nagrereklamo, tanging isang pangungusap lang ang sinabi. Hindi ako makikialam sa bago mong buhay. Sa sandaling iyon, inakala ni Daniel na masunurin ako. Ngayon, sa pag-iisip, marahil alam ko na ang lahat ng mangyayari. Huminto ang sasakyan sa harap ng gusali ng opisina. Napakabilis bumaba ni Daniel. Ngunit pagtapak pa lang niya sa lobby, naramdaman niya na may mali. Iba ang kapaligiran sa kumpanya.
Ang mga empleyado ay nakagrupo sa maliliit na sulok, nagbubulungan. Nang makita si Daniel, agad silang tumahimik. Ang financial director na si Robert ay tumakbo papalapit sa kanya. Daniel! Agad na nagtanong si Daniel. Nasaan ang mga tao ng BIR? Itinuro ni Robert ang conference room. Nandyan po sila sa loob. Mabilis na pumasok si Daniel. Nang bumukas ang pinto ng conference room, may tatlong lalaking nakasuit na nakaupo sa loob. Isa sa kanila ang tumayo. Mr. Daniel? Oo. Kami po ay mula sa Bureau of Internal Revenue. Inilapag ng lalaki ang isang folder sa mesa. Nakatanggap po kami ng reklamo laban sa inyong kumpanya para sa mga indikasyon ng tax evasion. Sinubukan ni Daniel na manatili kalmado. Kanino ang reklamo? Tiningnan ng inspector ang folder. Isang anonymous na reklamo. Mahigpit na kinuyom ni Daniel ang kanyang kamao. Sa kanyang isip, agad niyang naisip ang isang tao. Catherine, ngunit nagpatuloy ang inspector. At hindi lang po ang anonymous na reklamo ang mayroon kami. Nakatanggap din po kami ng detalyadong dokumentasyon tungkol sa mga transaksyon sa pananalapi ng inyong kumpanya. Nagulat si Daniel. Mga transaksyon sa pananalapi? Oo. Binuksan ng inspektor ang isang tumpok ng mga papel. Sa nakalipas na 2 taon, ang inyong kumpanya ay nagkaroon ng maraming gastos na walang malinaw na layunin. Sinimulan niyang basahin ang bawat numero ng malakas. Mahigit 4 milyon ang inilipat sa isang personal account. 5 milyon ang ginastos sa personal na pagbili. 75,000 bilang down payment para sa isang ari-arian. Si Carla, na nasa likod, ay nahilo nang marinig iyon. Diyos ko, alam na alam ni Daniel na ang mga pondo na iyon ay ang lahat ng perang ginastos niya kay Sofia. Tinitigan ng inspector si Daniel. Paano ninyo ipapaliwanag ang mga gastos na ito? Sinubukan ni Daniel na kumalma. Mga personal na gastos po. Umiling ang inspector. Ngunit ang pera ay inilipat mula sa account ng kumpanya. Tumahimik ang silid. Naramdaman ni Daniel na natuyo ang kanyang lalamunan. Si Robert, na nakatayo sa tabi niya, ay namutla na parang patay. Daniel, ang bagay na ito. Hindi sumagot si Daniel. Nakatingin lang siya sa folder sa mesa. May isang bagay na nagpatindig ng balahibo niya. Ang mga dokumento na iyon ay masyadong detalyado. Napakatumpak na tanging isang tao mula sa loob ng kumpanya ang makakaalam nito. Lumingon si Daniel kay Robert. Sino ang may access sa mga dokumento na ito? Umiling si Robert. Hindi ko alam, sabi ng inspektor. Pansamantala po nating kukunin ang ilang dokumento at computer ng kumpanya para sa investigasyon. Sumigaw si Carla. Hindi ninyo pwedeng gawin iyan. Kalmadong sumagot ang inspektor. Sinusunod po namin ang legal na pamamaraan. Itinaas ni Daniel ang kanyang kamay upang pigilan si Carla. Hayaan mo silang gawin ang kanilang trabaho. Lumingon si Carla kay Daniel. Baliw ka ba? Hindi sumagot si Daniel. Alam na alam niya ang isang bagay. Kung lalaban siya, mas lalala ang mga bagay. Sinimulan ng mga tax inspectors na suriin ang mga file. Ang mga empleyado ng kumpanya ay nakatingin mula sa labas ng pinto. Lahat ay may tensyonadong mukha. Lumabas si Daniel mula sa conference room at nanatili sa pasilyo na nakatingin sa mataong kalye sa ibaba. Ito ang kumpanya na nagkakahalaga ng halos 10 taon niyang pagtatayo ng bawat kontrata, bawat kliyente, bawat proyekto. Ngayon, lahat ay nagbabanta. Lumabas si Carla sa likod ni Daniel. Hoy! Sa tingin mo ba may kinalaman ito kay Catherine? Matagal na tahimik si Daniel at sa wakas ay mahinang sinabi. Marahil oo. Galit na sinabi ni Carla. Napakatuso ng babaeng iyan. Ngunit wala nang sinabi si Daniel. Sa kanyang isip, bigla siyang may naalala. Kalahating taon na ang nakakaraan, nag-alok si Catherine na tulungan siyang pamahalaan ang accounting ng kumpanya. Sa panahong iyon, tumawa siya ng mapanukso. Ano ang alam ng isang may bahay sa negosyo? Hindi niya naisip na sa panahong iyon, nagkaroon ako ng pagkakataon na makita ang lahat ng gastos, lahat ng transaksyon, lahat ng sikreto. Sa isang malayong lugar, ang eroplanong nagdadala kay Catherine at sa kanyang 2 anak ay tumawid na sa karagatan. Kagigising lang ni Lino. Kinusot ng bata ang kanyang mga mata. Ma!
Dumating na tayo. Ngumiti ako. Konting sandali na lang, mahal ko. Patuloy na nakadikit ang mukha ni Maya sa bintana. Maraming ulap sa itaas, ma. Tiningnan ko ang dalawang bata, at biglang bumangon sa aking puso ang isang mainit na damdamin. Marahil ang buhay ay palaging patas sa sarili nitong paraan. Kapag nagsara ang isang pinto, bubukas ang isa pa. Personal na refleksyon. May isang napakakakaibang bagay sa buhay. Kapag ang isang tao ay masyadong nagtitiwala sa sarili niyang talino, madalas niyang nakakalimutan na ang iba ay maaari ding matuto na maging malakas. Maraming lalaki ang nag-iisip na ang kanilang mga asawa ay tanging alam lang magtiis, ngunit hindi nila naiintindihan na kapag ang isang babae ay nananahimik ng masyadong matagal, hindi ito dahil sa kahinaan, kundi dahil naghahanda siya para sa araw na tatayo siya. At kapag dumating ang araw na iyon, lahat ay maaaring magbago. Nang napakabilis na, ang isa ay walang oras upang maunawaan kung ano ang nangyari. Nang gabing iyon, ang opisina ni Daniel ay tila isang pulutan, nakakagulo lang. Nananatili ang mga tax inspector sa conference room. May mga tambak ng bukas na ekspediente. Ang bawat dokumento ay maingat na sinusuri. Ang mga computer ng accounting department ay nasil, at ang mga empleyado ay hindi na naglalakad ng natural tulad ng dati. Nakatayo si Daniel sa tabi ng salamin, nakatingin sa mataong kalye. Patuloy na dumadaloy ang trapiko. Ang buhay ng lahat sa labas ay nagpapatuloy sa normal nitong takbo, ngunit ang kanyang sariling buhay ay tila bumabagsak ng paunti-unti. Lumapit si Roberto, ang financial director, at mahinang nagsalita. Daniel, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Lumingon si Daniel. Ano na naman ang nangyayari? Lumingon si Roberto sa paligid at bumulong. Kagabi, tiningnan ko ang email ng kumpanya at ang tatlong malalaking kasosyo na nagpadala ng abiso ng pagkansela ng kontrata ay hindi dahil sa financial reasons. Kumunot ang noo ni Daniel. Kung gayon, bakit? Mahirap na lumunok si Roberto. Sinasabi nila na nakatanggap sila ng isang anonymous na dossier. Anong dossier? Mayroon itong ebidensya na gumagamit ang kumpanya ng mga pondo para sa hindi tamang layunin. Tumahimik si Daniel. Nagpatuloy si Roberto. At hindi lang iyon. Mayroon ding kopya ng mga paglilipat ng pera na ginawa mo kay Sofia. Naramdaman ni Daniel na isang pagsabog ang umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Saan nila ipinadala? Umiling si Roberto. Hindi malinaw, ngunit sino man ang nagpadala ay kilala nang lubos ang panloob na operasyon ng kumpanya. Mahigpit na kinuyom ni Daniel ang kanyang kamao. Alam niya na isang tao lamang ang nakakaalam nito ng ganoon kalalim. Catherine. Si Carla, na nakikinig ng palihim mula sa isang tiyak na distansya, ay lumapit na may tono na puno ng pagkabigo. Sinabi ko na sa iyo, kalkulado ng babaeng iyan ang lahat. Walang sinabi si Daniel. Bigla niyang naalala ang mga gabing iyon ilang buwan na ang nakakaraan. Sa panahong iyon, madalas akong umupo sa mesa at habang kami ay naghahapunan, nagtatanong ako ng mga napakanormal na tanong. Maayos ba ang kumpanya kamakailan? Paano ang mga bagong proyekto? Kailangan mo ba ng tulong sa pag-oorganisa ng papeles? Sa panahong iyon, tumawa lang si Daniel ng may pagmamalaki. Asikasuhin mo ang bahay, ako na ang bahala sa kumpanya. Hindi niya kailanman naisip na habang siya ay abala kay Sofia, nagkaroon ako ng sapat na oras upang maunawaan ang bawat numero sa mga libro ng accounts. Mula sa conference room, lumabas ang isang inspector. Mr. Daniel, lumingon si Daniel. Oo. Inilapag ng inspector ang isang tumpok ng mga papel sa mesa. Ito ang temporary seizure record ng accounting records. Binasa ni Daniel ang ilang linya. Ang bawat salita sa papel na iyon ay parang bato na nagpapahirap sa kanyang dibdib. Gaano katagal? Hindi pa po namin masabi. Pumirma si Daniel. Bahagyang nanginginig ang kanyang pirma. Kinuha ng mga tax inspectors ang mga dokumento at lumabas ng silid. Nang magsara ang pinto, bumuntong hininga si Roberto. Daniel, kung matutukoy nila na may mga irregularidad. Pinutol siya ni Daniel. Alam ko, hindi na nakatiis si Carla. Daniel, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Kailangan mong humanap ng paraan upang malutas ito ng mabilis. At paano ko ito lulutasin?
Puntahan mo si Catherine. Mabilis na lumingon si Daniel. Pupuntahan ko siya? Tumango si Carla. Kailangan mong kausapin siya. Nagtawanan si Daniel ng malamig. Idinimanda niya ako sa korte. Mas lalo mo siyang kailangang puntahan. Diretsahang sinabi ni Carla. Sa tingin ko ginawa niya ito upang maghiganti, ngunit kung susuko ka, maaaring iurong niya ang demanda. Tumahimik si Daniel. Hindi naman sa hindi sumagi sa kanyang isip ang ideya na iyon, ngunit may isang bagay na mahirap niyang tanggapin, ang kanyang pagmamalaki. Sa loob ng 8 taon niyang kasal, palagi niyang inakala na siya ang nagpapasya. Siya ang nagpapasya ng lahat. Siya ang kumikita ng pera. Itinuring niya ako na isang may bahay lamang. Ngayon kailangan niyang yumuko sa babaeng iyon. Ngumiti si Daniel ng mapait. Titingnan natin. Bumuntong hininga si Carla. Seryoso ka pa ba sa pagmamalaki? Hindi sumagot si Daniel. Sa mismong sandaling iyon, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Lumitaw sa screen ang pangalan ni Sofia. Tiningnan ni Daniel ang telepono ng ilang segundo bago sumagot. Ang boses ni Sofia sa kabilang linya ay nanginginig. Daniel, pwede ka bang pumunta sa ospital? Kumunot ang noo ni Daniel. Bakit? Umiyak si Sofia. Kakatawag lang ng nanay ko. Nagtawanan si Daniel ng malamig. Inakala mo bang maitatago mo? Nagsimulang umiyak si Sofia. Pwede ka bang pumunta? Matigas na sinabi ni Daniel. Abala ako. Natakot si Sofia. Pero natatakot ako. Pinutol siya ni Daniel. Natatakot saan? Tumahimik si Sofia ng ilang segundo at pagkatapos ay mahinang sinabi, natatakot ako na kung hindi anak mo. Ngumiti si Daniel ng may paghamak. Ano kung hindi? Mahirap na lumunok si Sofia. Iwanan mo ako? Dahan-dahang nagsalita si Daniel. Hindi ito isang oo. Naiintindihan mo ba? Pagkatapos sabihin ito, ibinaba niya ang telepono. Tiningnan ni Carla ang kanyang kapatid. Medyo malupit ka. Nagkibit balikat si Daniel. Nauna siyang magtaksil sa akin. Bumuntong hininga si Carla. Ito ay isang tunay na kaguluhan. Sa isang malayong lugar, ang eroplano ay lumapag sa airport. Pagkatapos ng maraming oras ng paglipad, lumabas kami ng aking 2 anak mula sa terminal. Seryosong hinihila ni Lino ang kanyang maliit na maleta. Mahigpit na hinawakan ni Maya ang aking kamay. Ang lamig, ma. Tumawa ako. Dito ay iba sa Maynila. Lumabas kami. Ang kalangitan ay kulay abong maputla at may mahinang simoy ng hangin. Malapit sa exit door ay may isang lalaking nagtaas ng kamay na bumabati. Siya si Tito Boy, isang matandang kaibigan ng aking ama at ang taong tumulong sa akin na ihanda ang lahat dito sa London. Lumapit siya na may mainit na boses. Naging maayos ba ang inyong biyahe, anak? Umiling ako. Oo. Walang problema. Yumuko si Tito Boy upang tingnan ang 2 bata. Ito sina Lino at Maya, di ba? Naging napakamagalang ni Lino. Hello po, sir. Ngumiti si Tito Boy ng may kabaitan. Mabuti. Lumingon siya sa akin. Handa na ang bahay. Pwede kang maging kalmado. Tiningnan ko ang aking 2 anak na nasa tabi ko, at bigla, isang napakahirap na pakiramdam ang bumangon sa aking kalooban. Marahil ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman kong tunay na nasa aking mga kamay ang hinaharap. Personal na refleksyon, ang buhay minsan ay parang isang laro ng chess. May mga nag-iisip na palagi silang nangunguna at kaya nila minamaliit ang kalaban, ngunit nakakalimutan nila na ang nananahimik ay hindi palaging dehado. May mga taong umaatras hindi upang sumuko, kundi upang makita ng malinaw ang buong board. At kapag nagsimula silang ilipat ang kanilang mga piraso, lahat ay maaaring magbago. Nang napakabilis na ang isa, ay walang oras upang mag-react. Nang gabing iyon, ang kumpanya ni Daniel ay halos nalubog sa kaguluhan. Matapos na pansamantalang umalis ang mga tax inspectors upang isulat ang report, ang buong departamento ng accounting ay nasil, at ang mga empleyado ay nagsiksikan sa maliliit na grupo na nagtatalo. Napakahina nilang nag-uusap, ngunit ang mga tingin ng pag-aalala ay patuloy na nakaturo sa opisina ng direktor. Nakaupo si Daniel sa kanyang opisina, sa harap ng isang tumpok ng mga papel, ngunit hindi niya mabasa ang kahit isang salita.
Ang kanyang isip ay tila hinihila dahil sa napakaraming bagay na nangyayari ng sabay-sabay. Milyong 25 milyon sa mga bayad pinsala, para sa mga kontrata, isang investigasyon ng BIR, nakablock na bank accounts, isang demanda mula kay Catherine, at higit sa lahat, ang pagbubuntis ni Sofia. Nakasandal si Carla sa harap na may na-across na braso. Tiningnan niya ang kanyang kapatid, nang matagal bago sabihin, "Daniel, napag-isipan ko na." Itinaas ni Daniel ang kanyang ulo. "Ano?" Para dito, isang solusyon lang. Nagtawanan si Daniel ng tuyo. "Anong solusyon?" "Kailangan mong puntahan si Catherine." Tumahimik si Daniel. Nagpatuloy si Carla. "Alam kong ayaw mo. Ngunit ngayon, ay wala nang ibang paraan." Tiningnan ni Daniel ang bintana. Ang ilaw ng paglubog ng araw ay pumasok sa opisina, ngunit ang kanyang puso ay mas madilim kaysa kailanman. Binaba ni Carla ang kanyang boses. "Kung hahayaan mong magpatuloy ang paglilitis na ito, maaaring subaybayan ng korte ang lahat ng perang inilipat mo sa babaeng iyon." Kumunot ang noo ni Daniel. "At ano?" Bumuntong hininga si Carla. "Well, hindi lang mawawala ang pera mo, kundi maaaring magkaroon ka ng problema sa batas." Walang sinabi si Daniel. Alam niyang tama si Carla. Ang mga pondong iyon ay hindi purong personal na pera. Ang isang bahagi ay inilipat mula sa account ng kumpanya. Kung matukoy ng inspeksyon ng BIR na may mga irregularidad, ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata ng ilang segundo. Sa mismong sandaling iyon, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Si Sofia ito. Tiningnan ni Daniel ang screen na may mukha ng malalim na pagkasuya. Sinabi sa kanya ni Carla. Sumagot si Daniel. Ang boses ni Sofia sa kabilang linya ay tila natakot. "Daniel, pwede ka bang pumunta sa ospital?" Kumunot ang noo ni Daniel. "Sinabi ko na sa iyo na abala ako." Umiyak si Sofia. "Daniel, dumating na ang nanay mo." Napatulala si Daniel. "Nanay ko?" "Oo, nandito siya." Tumalon si Daniel. "Bakit siya pumunta?" Umiyak si Sofia. "Hindi ko alam." Ibinaba agad ni Daniel ang telepono. Nagtanong si Carla. "Ano ang nangyayari?" "Nasa ospital si nanay." Bumuntong hininga si Carla. "Kung gayon, kailangan mong pumunta." Kinuha ni Daniel ang susi ng kotse. "Sumama ka sa akin." Ang pribadong klinika ng St. Luke's Medical Center ay mas maraming tao ngayon kaysa sa umaga. Nang pumasok si Daniel sa waiting area, nakita niya si Geneng. Minna nakatayo sa harap ni Sofia. Napakatindi ng tensyon sa pagitan nila, na sinuman ang dumaan ay lumingon upang tumingin. Nakaupo si Sofia sa upuan na may luha sa mata. Nakatayo si Jing. Min sa harap niya na may malamig na tingin. Lumapit si Daniel. Lumingon si Geneng. "Min, nandito ka na." Tiningnan ni Daniel si Sofia. "Ano ang nangyari?" Ngumiti si Geneng. Min nang may paghamak. "Tanungin mo siya." Yumuko si Sofia. Mahigpit na kinuyom ang laylayan ng kanyang damit. Lumapit si Carla at sinabi ng may matalim na boses. "Magsalita ka, Sofia." Nanginginig si Sofia. "Hindi ko po sinasadya." Nawalan ng pasensya si Daniel. "Magsalita ka ng malinaw." Huminga ng malalim si Sofia. "Bago po kita nakilala, mayroon po akong ibang kasintahan." Ngumiti si Daniel ng malamig. "Magpatuloy ka." Umiyak si Sofia. "Pagkatapos ay nakilala kita." Tanong ni Daniel. "Kanino ang sanggol?" Tumahimik si Sofia. Ang katahimikan na iyon ay nagpabukal ng dugo ni Daniel. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Umiyak si Sofia. "Hindi ko po talaga sigurado." Sumigaw si Carla. "Hindi ka sigurado? Nakipag-ugnayan ka sa dalawang lalaki at hindi mo alam kung kanino ang anak." Lalo pang umiyak si Sofia. Nanginginig si Genang. Min sa galit. "Diyos ko, anong kasalanan ba ang ginawa ng ating pamilya upang makatagpo ng isang babaeng tulad mo?" Umiyak si Sofia. Paumanhin. Matagal na tiningnan ni Daniel. Ang kanyang tingin ay hindi na nagpakita ng galit, kundi purong lamig. "Sinabi mo na anak ko, pinilit mo akong hiwalayan ng asawa ko. Pinilit mo akong magtiwala ang buong pamilya ko sa iyo." Nanginginig si Sofia.
Inakala ko po na pinutol siya ni Daniel. Inakala mong palalakihin ko ang anak ng iba? Napatulala si Sofia. Lumingon si Daniel kay Carla. Mag-request ng DNA test. Natatakot si Sofia na nagsabi, "Hindi na kailangan." Tinitigan ni Daniel. "Kailangan at gagawin mo." Umiling si Sofia nang walang humpay. "Daniel, nakikiusap ako sa iyo." Napakabagal nagsalita si Daniel. "Kung anak ko, pananagutan ko." Ngunit kung hindi, huminto siya ng ilang segundo at nagpatuloy. "Kung hahanapin mo ang buhay mo ng mag-isa, ang pangungusap na iyon ay parang kutsilyo na pumatay sa anumang pag-asa para kay Sofia." Bumagsak siya sa upuan, umiiyak ng mapait. Sa isang malayong lugar, nakatayo ako sa aking bagong bahay kasama ang aking 2 anak. Kagaya lang ni Tito Boy na tinulungan kaming ipasok ang bagahe. Hindi masyadong malaki ang bahay, ngunit napaka-komportable. Lumingon si Lino sa paligid. "Ma, bahay ba ito?" Tumango ako. Tumakbo si Maya patungo sa bintana. "Ma, may hardin." Lumapit ako upang tumingin. Sa labas ng bintana ay may isang maliit na bakuran na puno ng mga bulaklak. Lumingon si Lino at nagtanong, "Ma, simula ngayon, dito na ba talaga tayo titira?" Tiningnan ko ang aking 2 anak at nakaramdam ng isang malalim na kapayapaan sa loob. "Oo, magsisimula tayo ulit dito." Tumango si Lino. Mahigpit akong niyakap ni Maya. "Ma, gusto ko rito." Ngumiti ako. Marahil pagkatapos ng lahat ng nangyari, nararapat kaming magkaroon ng bagong buhay. Personal na reflection. Mayroon silang pera, may kapangyarihan silang magpasya, at may mga taong umaasa sa kanila. Ngunit nakakalimutan nila na ang buhay ay palaging may mga paraan upang balansehin ang mga bagay. Kapag pinili ng isang tao ang pagtataksil, hindi lang siya nagdudulot ng sakit sa iba, kundi binubuksan din niya ang pinto sa mga kahihinatnan na hindi niya kailanman naisip. Pagkatapos ng usapan sa ospital, umalis si Daniel na may bigat sa puso na hindi pa niya naramdaman noon. Gabi na nang umalis siya sa parking lot gamit ang kanyang sasakyan. Nagliyab ang mga ilaw sa kalsada, ngunit ang ilaw na iyon ay hindi man lang nagpagaan sa kanyang puso. Si Carla, na nakaupo sa passenger seat, ay patuloy na bumubuntong hininga sa biyahe. "Sabihin ko sa iyo ang totoo, Daniel. Sa tingin ko, wala nang lunas ang nangyayari kay Sofia." Hindi sumagot si Daniel. Patuloy siyang nakatingin sa kalsada. Nagpatuloy si Carla. "Kung hindi anak mo, mas mabuting putulin mo na agad." Nagtawanan si Daniel ng tuyo. "Sa tingin mo ba, gusto ko pa siyang makasama?" Tahimik ng sandali si Carla at pagkatapos ay nagtanong, "At si Catherine?" Bahagyang bumagal si Daniel. Ang pangalang iyon lang ay sapat na upang matuyo ang kanyang lalamunan. Tiningnan ni Carla ang kanyang kapatid. "Iniwan mo ba siya?" Nagbuntong hininga si Daniel. "Umalis siya." "Saan?" "Sa abroad." Nagulat si Carla. "Umalis ba talaga siya?" Tumango si Daniel. "Sa umagang iyon nang ipakita niya sa akin ang mga pasaporte, akala ko bantalang iyon. Ngayon, sa pag-iisip, marahil ay matagal na niyang inihanda ang lahat." Umiling si Carla. Napaka-terrible talaga ng babaeng iyon. Hindi siya pinagsabihan ni Daniel. Sa kanyang isip, wala na ang paghamak na dati. Tanging isang napakakakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na natalo. Nang dumating sa kumpanya, nakita ni Daniel na sa harap ng pinto ay may ilang hindi kilalang kotse, isa mula sa bangko at isa mula sa korte. Bumaba si Daniel mula sa kotse at lumapit ang isang lalaking nakasuit. "Mr. Daniel?" "Oo, ako po ang kinatawan ng bangko." Inabot ng lalaki ang isang tumpok ng mga papel. "Dahil ang inyong kumpanya ay may malaking utang na malapit ng matapos." Idagdag pa ang katotohanan na ang inyong mga account ay na-freeze. Napilitan ng bangko na magpatuloy sa inventory ng mga ari-arian. Mahigpit na kinuyom ni Daniel ang kanyang kamao. "Inventory?" "Oo, ito ay isang mandatoryong pamamaraan." Si Carla, na nakatayo sa tabi, ay agad na sumabog. "Ang ginagawa ninyo ay sobra na." Kalmadong sinabi ng lalaki. "Sumusunod lang po kami sa kontrata." Kinuha ni Daniel ang mga papeles. Ang bawat linya ay parang saksak.
Utang na 40 milyon. Termino ng pagbabayad. Panganib ng foreclosure kung hindi babayaran ang utang. Binasa iyon ni Carla ng mabilis at namutla. Diyos ko, Daniel, paano ka nangutang ng ganoon kalaki? Walang sinabi si Daniel. Alam niya na ang utang na iyon ay ginamit upang palawakin ang kumpanya. Ngunit ngayon, nang kinansela ang malalaking kontrata at nakablock ang account, ang utang na iyon ay parang isang time bomb. Nagpatuloy ang empleyado ng bangko. Magsisimula po kami sa inventory bukas. Umaasa po kami sa inyong kooperasyon. Pagkatapos sabihin ito, umalis siya. Napatulala si Carla. Daniel, mukhang masama ito. Pumasok si Daniel sa kumpanya. Naka-on pa rin ang mga ilaw sa opisina, ngunit wala nang nagtatrabaho. Ang ilang empleyado ay nakagrupo sa isang sulok. Nang makita si Daniel, agad silang tumahimik. Si Roberto, ang financial director, ay tumakbo papalapit sa kanya. Daniel, may nangyari. Mahinang nagsalita si Roberto. May dalawa pang empleyado na nagsumite ng kanilang pagbibitiw. Kumunot ang noo ni Daniel. Sino? Ang sales manager at isang project engineer. Nagtawanan si Daniel ng tuyo. Mabuti. Nagbuntong hininga si Carla. Ang mga daga ang unang umaalis sa barko. Pumasok si Daniel sa kanyang opisina. Ang maluwag na silid na dati niyang ipinagmamalaki ay ngayon ay tila kakaibang walang laman. Umupo siya sa kanyang upuan. Binuksan ang kanyang telepono at sa kanyang address book ay may isang pangalan, Catherine. Nanatili ang kanyang daliri sa screen ng matagal. Naalala niya ang mga nakaraang taon. Nang magkakasal lang kami, nakatira kami sa isang maliit na bahay. Wala kaming masyadong pera, ngunit ang bawat hapunan ay mainit. Madalas akong umupo at hintayin siya para kumain. Minsan naghihintay ako hanggang 10 ng gabi. Minsan ay hindi ako nakakatulog dahil may business dinner siya, ngunit hindi ako kailanman nagreklamo. Nakatingin si Daniel sa screen ng telepono at bigla siyang nakaramdam ng isang bagay na hindi niya kailanman naisip, pagsisisi. Nakatingin si Carla mula sa pinto. Daniel, ano ang iniisip mo? Pinatay ni Daniel ang screen ng telepono. Wala. Kasabay nito. Sa isang malayong lugar, nakatayo ako sa bakuran ng bagong bahay. Gabi na, isang mahinang simoy ng hangin ang nagpapalipat-lipat sa mga bulaklak. Tinutulungan ni Lino si Tito Boy na diligan ang mga halaman. Si Maya ay tumatakbo sa bakuran na humahabol sa isang paru-paro. Kuya, hulihin mo siya. Ang ganda. Ang tawanan ng mga bata ay umalingaw-ngaw sa maliit na bakuran. Lumingon si Tito Boy sa akin. Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Ngumiti ako. Napakatahimik. Tumango siya. Sinabi ng iyong ama sa akin noon na malakas kang tao. Tiningnan ko ang mga bata. Hindi ko alam kung malakas ako o hindi. Alam ko lang na ayaw kong lumaki ang mga anak ko sa isang pamilyang puno ng kasinungalingan. Tumango si Tito Boy. Tama ang ginawa mo. Tiningnan ko ang langit na unti-unting dumilim. May mga bagay sa buhay na kapag isinara, na ayaw mo nang balikan. At marahil ang lumang kabanata ng aking buhay ay talagang nagsara. May isang napakasimpleng katotohanan na maraming tao ang hindi nakikita. Hindi maaaring itayo ang kaligayahan sa pagtataksil. Kapag inabandona ng isang tao ang kanyang pamilya upang habulin ang mga bagong ilusyon, madalas siyang nag-iisip na naghahanap siya ng kalayaan, ngunit dumating ang sandali kung saan niya napagtanto na ang nawala sa kanya ay hindi lang isang kasal, kundi ang tanging tahanan na kailanman niya naranasan. Nang gabing iyon, halos hindi nakatulog si Daniel. Nanatili siyang nakaupo sa kanyang opisina hanggang gabi. Halos lahat ng ilaw sa opisina ay patay na. Tanging ang dilaw na ilaw lang ang lumalabas sa opisina ng direktor. Sa labas ng salamin, patuloy na nagliliyab ang Maynila, ngunit sa loob ni Daniel ay may kawalan na parang isang bagong kalansay na silid. Nakapatong ang kanyang telepono sa mesa na may itim na screen. Ang pangalan ni Catherine ay nandoon pa rin sa address book. Kailangan lang niyang pindutin para tumawag, ngunit hindi niya magawa. Ang pagmamalaki ng isang lalaki ay nagpapabagal sa kanya. Bigla, nag-vibrate ang telepono. Si Roberto ito, ang financial director. Daniel,
Nasa opisina ka pa ba? Oo. Pwede ba akong umakyat sa opisina mo? Bumuntong hininga si Daniel. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Roberto na may namumutlang mukha. Ano ang nangyayari? Inilapag ni Roberto ang isang folder sa mesa. Tingnan mo ito. Binuksan ito ni Daniel. Ito ay isang provisional financial statement pagkatapos ng pagkansela ng mga kontrata. Ang mga numero sa pula ay nakasasakit sa kanyang paningin. Si Carla, na nasa likod, ay sumilip at malakas na huminga. Mga pagkalugi ng 50 milyon. Tumango si Roberto. Ito ay isang pagtatantya. Hindi kasama ang mga multa sa kontrata. Sumandal si Daniel sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. 50 milyon plus 65 milyon. Sa bayad pinsala plus ang utang sa bangko. Ang kabuuang halaga ay higit na sa kasalukuyang kapasidad ng kumpanya. Mahinang nagtanong si Carla. Wala bang solusyon? Umiling si Roberto. Kung hindi tayo makakakuha ng bagong pondo, 1 buwan lang ang itatagal ng kumpanya. Tumahimik ang silid. Ang 1 buwan ay tila mahabang panahon, ngunit sa negosyo ay isang kislap lang. Tiningnan ni Daniel ang folder sa harap niya. Ang bawat pahina ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling mga pagkakamali. Ang mga paglilipat kay Sofia, ang mga proyekto na napabayaan, ang mga padalos-dalos na desisyon. Nagbuntong hininga si Carla. Daniel, naalala mo ba ang mga lumang panahon? Dinilat ni Daniel ang kanyang mga mata. Anong lumang panahon? Nang nagsisimula pa lang ang kumpanya. Umupo si Carla sa upuan. Sa panahong iyon, si Catherine ang pinakamalaking tulong mo. Tumahimik si Daniel. Nagpatuloy si Carla. Naaalala ko pa, nang hindi ka makakakuha ng accountant, si Catherine ang nagpapatakbo ng mga libro ng accounts mo. Ngumiti si Daniel ng mapait. Bakit mo pa binabalikan ang nakaraan? Tiningnan ni Carla ng direkta ang kanyang kapatid. Ang ibig kong sabihin, kung hindi dahil kay Catherine, hindi sigurado na umabot sa kinaroroonan nito ang kumpanya. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik kay Daniel. Sa kaibuturan, alam niyang totoo. Sa mga unang taon ng aming negosyo, malaki ang naitulong ko sa kanya. Nag-aral ako ng accounting sa universidad. Magdamag akong nagtatrabaho sa pagbalanse ng mga accounts. Sumasama ako sa kanya sa pagbisita sa mga kliyente. Ngunit nang nagsimulang kumita ang kumpanya, unti-unting nagbago si Daniel. Kumuha siya ng mga bagong empleyado, accountant, manager, at ako ay unti-unting naitabi. Sa huli, nanatili lang akong may bahay sa isang malaking bahay. Tiningnan ni Daniel ang mesa at bigla siyang may naalala. Ang araw na binili niya ang kanyang unang kotse, nakatayo ako sa pinto ng bahay na tumatawa sa tuwa. Ang galing mo! Sa panahong iyon, inakala ni Daniel na normal lang iyon. Hindi niya alam na ang taong tahimik na sumuporta sa kanya mula sa likod sa loob ng napakaraming taon ay ang kanyang asawa. Daniel, sa tingin ko, kailangan mo nang maghanda sa isip. Maghanda saan? Maaaring kailangan nating ibenta ang kumpanya. Itinaas ni Daniel ang kanyang tingin. At ang kanyang tingin ay naging nagyelo. Bumuntong hininga si Roberto. Ngunit kung hindi natin gagawin, tumalon si Daniel. Sabi ko, hindi. Tiningnan ni Carla ang kanyang kapatid. Daniel, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Marahil kailangan mong huminto. Nagtawanan si Daniel nang walang gana. Huminto? Ang kumpanyang ito ang lahat ng mayroon ako. Mahinang sinabi ni Carla. Ngunit nawawala na ang lahat. Hindi sumagot si Daniel. Tinalikuran niya at lumabas ng opisina. Walang tao sa pasilyo ng kumpanya. Tanging ang puti at malamig na ilaw lang ang naiwan. Tumayo si Daniel sa harap ng salamin, nakatingin sa lungsod. May simoy ng hangin sa gabi. Bigla niyang naalala ang lumang bahay. Naalala niya ang mga gabing hinihintay ko siya para kumain. Naalala niya ang tawanan ni Nalino at Maya nang sila ay mas bata pa. Dati, hindi niya binibigyan ng pansin ang mga bagay na iyon. Ngunit ngayon na gumuho ang lahat, ang mga alaala na iyon ay naging masakit na malinaw. Sa isang malayong lugar, nagsisimula ng umaga. Ang mahinang sikat ng araw sa umaga ay sumasala sa mga dahon ng mga puno sa bakuran ng bahay.
Nakaupo si Maya sa mga hagdan na nagbabasa ng libro. Tinutulungan ni Lino si Tito Boy na ayusin ang bakod. Ako ay nasa kusina na naghahanda ng tsaa. Ang amoy ng mainit na tsaa ay pumupuno sa buong bahay. Tumakbo si Maya. Gusto ko ang bagong eskwela. Ngumiti ako. Hindi ka pa nga nagsisimula. Tumawa si Maya. Ngunit kahapon, napakabait ng guro sa akin. Hinaplos ko ang kanyang ulo. Marami kang makikilalang bagong kaibigan. Niyakap ako ni Maya. Gusto ko ring manirahan dito. Tiningnan ko ang aking anak at nakaramdam ng isang malalim na kapayapaan sa aking puso. Marahil ang buhay ay hindi palaging nagbibigay sa atin ng gusto natin. Ngunit minsan sa pagkawala ng isang bagay, makakahanap tayo ng mas mahusay. Personal na refleksyon. Maraming tao ang nakikilala lang ang halaga ng pamilya kapag nawala na nila ito. Habang sila ay magkasama, iniisip nila na ang mga pagkain, tawanan, at payapang gabi ay isang karapatan na. Ngunit kapag lumubog na ang bahay, doon nila naiintindihan na ang pinakamahalaga ay hindi ang pera o ang tagumpay, kundi ang mga taong nakasama nila sa pinakamahirap na sandali. Kinabukasan, mas maaga sa karaniwan si Daniel sa opisina. Bahagya pa lang sumisikat ang araw at ang kalsada sa harap ng gusali ay tahimik pa rin. Hindi pa bukas ang mga tindahan sa magkabilang gilid at tanging iilan lang na delivery van ang dumadaan. Tumayo si Daniel sa harap ng pinto ng kumpanya ng ilang segundo bago pumasok. Dati, tuwing pumupunta siya rito, nakakaramdam siya ng pagmamalaki. Ang kumpanyang ito ang bunga ng halos 10 taong walang tigil na pagtatrabaho, ngunit ngayon, ang damdaming iyon ay naglaho. Sa pagpasok pa lang niya sa lobby, nakita niya si Roberto na naghihintay. Ang mukha ni Roberto ay nagpakita ng purong pagkabalisa. Daniel, may problema. Bumuntong hininga si Daniel. Ano na naman ang nangyayari? Inabot ni Roberto ang kanyang telepono. Tingnan mo ito. Sa screen ay may isang artikulo mula sa Economic Press na inilathala sa umagang iyon. Ang headline ay napakadirekta. Mateo at mga anak na kumpanya iniimbestigahan para sa tax fraud. Mabilis na binasa ni Daniel ang ilang linya. Hindi masyadong mahaba ang artikulo, ngunit ang impormasyon ay nakakasira. Iniimbestigahan ng BIR. Ilang mahahalagang kontrata ang kinansela. Posibleng insolvency ng kumpanya. Isinara ni Daniel ang telepono. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya na parang may mabigat na bato sa kanyang dibdib. Si Carla, nakararating lang sa likod, ay nagtanong. Ang bilis kumalat ng balita? Tumango si Roberto. Alam na ng media. Umiling si Carla. Kung ganito, magpapanik ang mga kliyente. Hindi nagsalita si Daniel. Pumasok siya sa kanyang opisina, ngunit pagkaupo pa lang niya, patuloy na tumunog ang telepono. Mga kliyente, kasosyo, ang bangko. Lahat ng tawag ay pareho. Lahat ay gustong malaman ang sitwasyon ng kumpanya. Pagkatapos ng ilang tawag, tuluyan ng pinatay ni Daniel ang telepono. Wala na siyang lakas upang magpaliwanag. Nakasandal si Carla sa mesa. Daniel, sa tingin ko, dapat mo pa ring makita si Catherine. Itinaas ni Daniel ang kanyang tingin na may mata na puno ng pagod. Pinag-usapan na natin ito kahapon. Dahan-dahang nagsalita si Carla. Alam kong ayaw mo, ngunit kailangan mong aminin ang isang bagay. Sa ngayon, ang tanging makakatulong sa iyo ay si Catherine. Ngumiti si Daniel ng mapait. Idinemanda niya ako. Alam ko, ngunit kung iurong niya ang demanda, tumahimik si Daniel. Nagpatuloy si Carla. Hindi ko alam kung nasaan ang babae, ngunit kailangan mo siyang hanapin. Sumandal si Daniel sa upuan. Sa kanyang isip, lumitaw ang aking imahe. Ang araw na umalis ako ng bahay, walang umiiyak, walang masyadong sinasabi, dala lang ang aking 2 anak. Sa panahong iyon, inakala ni Daniel na babalik ako o tatawag man lang, ngunit 2 araw na ang lumipas. Walang mensahe, walang tawag. Ang katahimikan na iyon ay nagsimulang magdulot sa kanya ng malalim na pagkabalisa. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang empleyado. Daniel, may naghahanap po sa inyo. Sino? Isang abogado. Nagkatinginan sina Daniel at Carla. Bumulong si Carla.
marahil mula sa kampo ni Catherine. Tumayo si Daniel. Papasukin mo siya. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok sa opisina ang isang lalaking nasa 40s. Nakasuot siya ng madilim na suit at may dalang briefcase. Magandang umaga, Mr. Daniel. Magandang umaga. Ako po si Attorney Santiago. Agad na kinilala ni Daniel ang pangalan. Siya ang aking legal representative. Malamig niyang tinanong, "Bakit po kayo narito?" Inilapag ni Attorney Santiago ang kanyang briefcase sa mesa. Dumating po ako upang magbigay ng karagdagang dokumento. Binuksan niya ang briefcase at kinuha ang isang makapal na tumpok ng mga papel. Ito po ang supplemental evidence. Kumunot ang noo ni Daniel. Anong ebidensya? Direktang tiningnan ni Attorney Santiago sa mata. Mga ebidensya po ng paglilipat ng pondo mula sa joint account ng kasal sa inyong personal account at ang kasunod na paggamit ng mga pondong iyon upang bilhin si Miss Sofia ng bahay. Agad na sumingit si Carla. Hindi po sigurado na iyan ay conjugal assets. Ngumiti si attorney. Santiago, nakahanda po kami ng lahat ng bank statements. Inilapag niya ang ilang papel sa mesa. Tiningnan ni Daniel ang mga pamilyar na numero na hindi nagiiwan ng puwang upang tanggihan. Nagpatuloy si attorney. Santiago, bukod pa rito, mayroon din po kaming video recording ng sandaling pinirmahan ninyo ang contract to sell ng ari-arian. Mahigpit na kinuyom ni Daniel ang kanyang kamao. Nagmamadaling nagtanong si Carla. Ano po ang gusto nila? Kalmadong sumagot si attorney. Santiago, gusto lang po naming protektahan ang mga legal na karapatan ng aming kliyente. Ngumiti si Daniel ng malamig. Nasaan siya? Hindi sumagot agad si attorney. Santiago, sinabi lang niya. Kasalukuyan pong naninirahan si Miss Catherine sa ibang bansa kasama ang kanyang 2 anak. Napakalayo rito, idiniin ni Daniel. Maaari ko ba siyang makita? Tiningnan siya ni Attorney Santiago ng ilang segundo. Iyon po ay depende sa kanya. Tumahimik si Daniel. Mabilis na sinabi ni Carla. Sabihin mo kay Catherine na iurong ang demanda. Makikipagnegosasyon tayo. Tumango si Attorney Santiago. Ipaparating ko po ang mensahe. Pagkatapos sabihin ito, inilagay niya ang kanyang mga dokumento at tumayo. Bago siya lumabas ng pinto, lumingon siya upang magdagdag ng isang pangungusap. Mr. Daniel, may gusto po akong ipaalala sa inyo. Tiningnan ni Daniel ang abogado. Dahan-dahang nagsalita si attorney. Santiago, may mga pagkakamali sa buhay na hindi maaaring ayusin ng pera. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa buong silid. Sa isang malayong lugar, gumagabi na. Naglalakad ako kasama sina Lino at Maya sa isang parke malapit sa bahay. May mga batong landas na bumabaluktot sa berdeng damuhan. Nauuna si Maya na tumatakbo. Ma, ang ganda nito. Naglakad si Lino sa tabi ko. Gusto ko rin. Tiningnan ko ang 2 bata. Ibinibigay ng simoy ng hangin ang mga puno at malinaw na naririnig ang huni ng mga ibon. Marahil, pagkatapos ng lahat ng nangyari, sa wakas ay nakakita kami ng kapayapaan. Personal na refleksyon, may isang bagay na madalas mali ang interpretasyon ng maraming tao. Iniisip nila na hanggat sila ay matagumpay at kumikita ng maraming pera, ang lahat ng iba pa ay pwedeng palitan, ngunit sa totoo lang ay hindi. Ang pamilya, tiwala, at respeto ay mga bagay na hindi nabibili ng pera. Kapag nawala ang mga ito, doon lang napagtanto ng isang tao na ang mga detalyeng iyon, na tila hindi mahalaga, ay sa totoo lang ang pinakamahalagang pundasyon ng buong buhay niya. Pagkatapos umalis ni Attorney Santiago, muling nalubog sa katahimikan ang opisina ni Daniel. Sa pagsara pa lang ng pinto, lumingon si Carla sa kanyang kapatid. Daniel, narinig mo ba ng mabuti? Nananatili si Daniel na walang kibo sa tabi ng mesa. Narinig ang ano? Bumuntong hininga si Carla. Hindi nagbibiro si Catherine. Seryoso siya sa pagkakataong ito. Hindi sumagot si Daniel. Nakatingin lang siya sa folder na nasa mesa, ang mga bank statements, ang kontrata sa pagbili ng bahay, ang mga resibo ng paglilipat. Lahat ay hindi maikakailang ebidensya. Wala siyang maikakaila. Nagpatuloy si Carla. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Kung umabot sa paglilitis ang kasong ito, napakadilim ng kinabukasan mo. Tumawa si Daniel ng walang gana.
Sa tingin mo ba hindi ko alam? Lumapit si Carla. At ano pa ang hinihintay mo? Tiningnan siya ni Daniel. Ano ang gusto mong gawin ko? Diretsahang sinabi ni Carla. Hanapin mo si Catherine. Tumahimik si Daniel ng ilang segundo. Sa loob ng nakalipas na 3 araw, napakarami niyang iniisip. Naisip niya ang kumpanya, ang mga utang, at ang kasal na nawala niya. Sa wakas, bumuntong hininga si Daniel. Hindi na kailangan. Nagulat si Carla. Ano ang sinasabi mo? Dahan-dahang nagsalita si Daniel. Marahil, ay huli na. Humakbang papalapit sa kanya si Carla. Daniel, huwag kang maging matigas ang ulo. Hindi ito pagiging matigas ang ulo. Lumingon si Daniel sa bintana. Alam mo ba kung ano ang pinakanatatakot ako? Tumahimik si Carla. Nagpatuloy si Daniel. Hindi ang mawalan ng kumpanya. Hindi ang mawalan ng pera. Ang mapagtanto na nawala ko ang pinakamahalaga. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik kay Carla. Ngumiti si Daniel ng mapait. Dati, sinasabi mo na si Catherine ay isang mabuting babae at hindi ako naniwala sa iyo. Yumuko siya. Ngayon naiintindihan ko na. Bumuntong hininga si Carla. Daniel, sa tingin ko, ano man ang mangyari, dapat mo siyang kausapin kahit isang beses. Umiling si Daniel. Hindi na kailangan dahil alam kong hindi na siya babalik. Tumahimik si Carla at muling nalubog sa katahimikan ng opisina. Sa mismong sandaling iyon, kumatok si Roberto sa pinto at pumasok. Daniel, ano ang nangyayari? Inilapag ni Roberto ang isang dokumento sa mesa. Ito po ang opisyal na abiso mula sa bangko. Binuksan ito ni Daniel at sa pagbabasa pa lang ng mga unang linya ay naiintindihan na niya. Sinasimulan ng bangko ang mga pamamaraan para sa pagpapatupad ng mga collateral. Nangangahulugan iyon na ang kumpanya ni Daniel ay halos tapos na. Tinupi ni Daniel ang papel. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakaramdam ng panik. Tanging isang kakaibang kalmado. Marahil, kapag ang lahat ay umabot sa huling punto, hindi na natatakot ang isang tao. Sa isang malayong lugar, dahan-dahang nagising ang umaga. Ang malambot na sikat ng araw sa umaga ay sumasala sa mga dahon ng mga puno sa parke. Nakaupo ako sa isang kahoy na bangko na pinapanood ang aking 2 anak na tumatakbo sa damuhan. Naglalaro si Lino ng football kasama ang ilang bata na kakilala lang niya. Nakaupo si Maya sa ilalim ng puno na tumatawa kasama ang isang batang babae na blonde. Ang tawanan ng mga bata ay umalingaw-ngaw sa malinaw na hangin. Nakaupo si Tito Boy sa tabi ko. Paano mo nakikita ang buhay dito? Ngumiti ako ng napakatahimik. Tumango siya. Masaya ako. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong siya. Naisip mo na bang bumalik sa Pilipinas balang araw? Tiningnan ko kung nasaan ang mga bata. Mabilis na tumatakbo si Lino. Kumaway si Maya na tinatawag ako. Ma! Tumayo ako. Oo. Marahil isang araw. Ngunit hindi ngayon. Ngumiti si Tito Boy. Naiintindihan ko. Naglakad ako patungo sa aking 2 anak. Niyakap ako ni Maya sa aking braso. Ma! Gustong-gusto ko rito. Hinaplos ko ang kanyang ulo. Ako rin. Tumakbo si Lino. Ma! Nanalo ako. Tumawa ako. Ang galing mo. Ang aking 2 anak ay tumayo sa magkabilang gilid na hinawakan ng aking kamay. Lumakad kaming 3 ng magkasama sa landas ng parke. Ang mahinang simoy ng hangin ay nagpapalipat-lipat sa mga dahon na bahagyang nanginginig. Tiningnan ko ang asul na kalangitan at bigla kong naramdaman na nabawasan ng isang malaking pasanin mula sa akin. May mga kabanata sa buhay na kapag nagsara ay nagdudulot ng labis na sakit. Ngunit minsan ang mga kabanatang iyon ang nagbibigay daan sa isang bagong buhay, isang buhay na mas payapa. Ang buhay ay palaging may mga paraan upang turuan ang mga tao ng mga aralin na ayaw nilang matutunan. Kapag ang isang tao ay may lahat, madalas siyang nag-iisip na ang mahalaga ay palaging nandoon, ngunit ang katotohanan ay iba. Ang pamilya, tiwala, at pag-ibig ay lubhang marupok. Kapag nawala ang mga ito dahil sa pagiging makasarili at pagtataksil, hindi palaging may pagkakataon na bumalik. At minsan, ang pinakamahusay na magagawa natin
ay hindi subukang ayusin ang nakaraan, kundi matutong mamuhay ng mas mahusay sa natitirang bahagi ng ating buhay. Sa pagsusuri sa buong kwento ni na Catherine, Daniel, at Sofia, marahil ang pinakamagpapaisip sa atin ay hindi kung sino ang nanalo o sino ang natalo. Ang buhay ay hindi isang simpleng laro ng chess. Ang talagang nagpapaisip ay ang mga pagpipilian na ginawa sa isang sandali. Ang mga desisyong iyon na tila maliit, ngunit binabago ang kapalaran ng isang buong pamilya. Para kay Daniel, ang kanyang pinakamalaking pagkakamali ay hindi lang ang pagtataksil. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang mawalan ng respeto sa kanyang asawa. Kapag nagsimulang maliitin ng isang lalaki ang taong nakasama niya sa pinakamahirap na taon, doon nagsisimulang gumuho ang pundasyon ng pamilya. Ang pera ay maaaring mabawi, ang isang kumpanya ay maaaring muling itayo, ngunit ang tiwala, kapag nasira, ay napakahirap ayusin. Tungkol naman kay Catherine, maaaring isipin ng marami na siya ay masyadong malamig nang umalis siya nang napakabilis, ngunit sa totoo lang ay lakas iyon. May mga babaeng kapag nasaktan ay umiiyak, nagmamakaawa o kumakapit, ngunit may iba na pumipili ng katahimikan at naghahanda ng kanilang sariling landas, hindi upang maghiganti, kundi upang protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga anak. Ang katahimikan ni Catherine ay hindi kawalang damdamin, ito ay resulta ng maraming taon ng pagtitiis. Ang kwentong ito ay paalala rin sa maraming tao na naninirahan sa kasal. Ang pamilya ay hindi isang bagay na nagtatagal magpakailanman sa pamamagitan lamang ng pagpirma ng papel sa rehistro. Ito ay pinapanatili salamat sa respeto, pagpapasalamat, at responsibilidad araw-araw. Kapag nagsimulang maniwala ang isang tao na ang isa ay hindi kailanman aalis, doon nagsisimula ang mas malaking panganib na mawala siya. Kung may payo para kay Daniel, marahil ay matutong tanggapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. Minsan ang buhay ay hindi nagbibigay sa atin ng pagkakataon na bumalik upang ayusin ang mga pagkakamali, ngunit palagi tayong binibigyan ng pagkakataon na maging matanda sa pamamagitan ng mga ito. At para sa mga nakarinig ng kwentong ito, sana ay may matutunan tayong isang napakasimpleng bagay. Pahalagahan ang taong nasa tabi mo habang kaya mo pa. Huwag mong hintayin na lumubog ang bahay, na mawala ang tawanan, na magsimula ng bagong buhay ang ibang tao bago mo mapagtanto kung gaano siya kahalaga. Kung sa tingin mo ay nagpaisip sa iyo ng kaunti ang kwentong ito, ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Ang bawat pananaw ay makakatulong sa iba na makita ang kwento mula sa ibang perspektibo. At kung gusto mo ang mga kwento ng pang-araw-araw na buhay at ang malalim na aral ng tao tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang muli tayong magkita sa susunod na kwento. Dahil minsan ang kwento ng iba ay ang mismong salamin na kailangan natin upang mas maunawaan ang ating sariling buhay.